Mag-chill tayo, explore natin yung beauty ng Kazakhstan. Sorry, hindi ko kayo na-cheers, no? Cheers, guys. Gusto ko lang mag-ganito kasi aesthetic. Hi, guys! Hi guys! Cheers tayo, guys. Masarap din pala yung parang free day, no? Yung wala kang itinerary. Hindi talaga siya nagpaawat. Nag-milk tea talaga siya. Hi guys, it's another beautiful day here in Almaty, here in Kazakhstan. And ngayon guys, nag-allot lang ako ng free day ko lang today kasi medyo wala rin ako masyadong oras. Like nung gumagawa ko ng itinerary, gumawa talaga ako ng free day kasi may mga kailangan akong tapusin na isubmit for some brands. So kaninang umaga hanggang lunchtime actually nagtatrabaho lang ako. Tapos ngayong hapon sabi ko free day na natin, nalabas tayo. So today I just wanna try some local restaurants, mag-try tayo ng local cafe. Tapos parang gusto ko rin i-try yung kanilang bathhouse or kinatawag nilang Arasan bathhouse dito sa Kazakhstan kasi parang famous din siya. Di ba kung sa Japan meron silang mga Japanese onsen na famous na pinupuntahan ng mga Japanese. Dito naman meron din sila mga Arasan bath. But siguro kumain muna tayo and then mag-chill tayo, explore natin yung beauty ng Kazakhstan and then maybe later tonight we can try some Arasan baths, no? So ito ulit yung Kazakhstan guys, pakaganda. Ayan, ang tahimik sa area na to, oh. That's ito yung hotel ko, yan, oh. AQ Mini Suites, itong may orange, yan. Yung may orange na color. Katabi lang namin ang Ibis Hotel and Novotel. Ito, Novotel. Dito naman ako sa likod dumaan. Kasi in the past few days, doon ako dumadaan sa may harap. Tapos sabi ko, try ko nga dito sa likod kung anong itsura niya. Maganda rin pala. Sa harap man or sa likod. Ang ganda talaga ng Kazakhstan. Actually guys, di ba nag-work lang ako buong umaga. So nasa hostel lang ako. May mga na-meet ako ng mga Filipinos. Ang daming mga solo traveler ng mga Pinoy. May mga babae, meron din mga lalaki. So kaninang umaga, 3 Pilipino yung na-meet ko. 2 babae. Pareha sila solo traveler. Tapos yung lalaki. Pero yung lalaki kasi, may Filipino blood siya. Pero sa Hong Kong na siya lumaki. Kasi parang Inglesero siya. So, marunong siya magtagalog ng slight yata. Tapos solo traveler din siya. Tapos diba nag-work ako kaninang umaga. Ang daming nag-work sa hostel namin kasi it's a co-working space din. So, yung mga tao nagtatrabaho. Ang ganda naman sa area na to. Parang gusto kong dito dumaan. Ayan, may mga fast food sila, men's. So, ang gusto ko lang naman sabihin, yung hostel namin, AQ Mini Suites, if mga work from home kayo, mabilis yung wifi. Oo. Mabilis yung wifi. If nag-work from home kayo, makakapagtrabaho kayo ng maayos. Ang ganda. My gosh, ang ganda dito. Magkakaroon ka na may peace of mind ka dito habang naglalakad, no? Mas, ano bang weather ngayon? 12 pero ang lamig. Feeling ko hindi siya 12. Feels like nga. Di ba minsan 12 pero may feels like 13. Ba't tumaas? Basta mga 12 to 13 degrees. Pero para feeling ko nasa mga 8 or 9 degrees. Okay. May mga ATM na naman dito pero kasya pa naman yung cash ko. Di ba 100,000 tenge yung winidraw ko sa airport or mga 11,000 pesos. Kumasya pa naman siya kasi sometimes nagka-card naman ako. Ay, sige, kain tayo dyan. Yung lagi ko itong nakikita meron dyang sa kanto, yung restaurant. Maraming kumakain sa gabi. Kain nga tayo dyan. Push na ba natin ito? Lagi ko itong nadadaanan yung Diggerman. Kahit pala umaga, maraming kumakain dito, guys. Oh, tignan nyo. Ayan, oh, ang dami pa rin kumakain kahit umaga. Puno pa rin sila, oh. Sige, kain tayo. Saan ba yung entrance dito? For one? Okay, sir. Uupo lang siguro tayo, guys. Ayan. Pwede ko ba video to? So, yan. Meron silang mga different types of bread. May pizza. Dito ba ako order? Tapos may mga kanin. Food court ba ito? Hindi ko gets kung food court ba siya or what. Uupo lang ba? Bro, hindi ko alam. Sige, upo na lang tayo dito. Hindi ko alam kung Diggerman or Diggerman. Digger na lang. Diggerman. Okay, so meron sila mga option for breakfast. For sharing. Ito yung 15,500. Pero good for 4 to 6 persons na yan. So mga 1,000 plus. Almost 2,000.
Apat na kayo na maghahati-hati. Not bad. Okay, may 1.8 lang sila, oh. Ay, kaso ayoko nang may ganyan. Parang ito na naman yung yogurt na white. Hindi ko masyadong bet yung maasim na yan. Meron silang mga bacon. 2-3 sa mga 200 plus. Okay, affordable. Akala ko like super mahal. Mga 200 plus lang pala. May mga rice meals din sila. Ang rice nila guys is 600 tenge. So mga 65 pesos. May mga noodles din. Ay, ang daming options. I love it. May noodles. May ito. May plov kaya sila dito. Yan, may mga rice sila. Turkish kebabs. Ito, rice meal. Tapos may mga meat. Yan o, mga 200, almost 300 pesos lang actually guys. Mura lang, di ba? Parang affordable talaga ang Kazakhstan. Anong orderin natin? Okay guys, so yung first na order na dumating sa atin is yung binili ko na Turkish pie. So, appetizer ba to? Akala ko dessert. Appetizer yata. Akala ko dessert, parang mga buko pie. Hindi pala siya ganun. So, yan, may wrapped siya ng... Paano siya naging... Ano to? Ah, okay. Ano yan? Actually, hindi ko rin alam. Cheers! Hindi nga siya dessert. Parang siyang egg pie. Egg pie, pero hindi siya matamis na egg. Parang on the salty side. Pero, Turkish pie. Ay, ito na yung... Is this plov? Plov? Oh, thank you. So, ito na yung ating main dish. The plov. So, rice meal siya na may mga meat. I'm not beef ba to? Minsan kasi beef, minsan lamb. Tapos merong egg, may carrots. Ano to? May iba pang mga gulay na hindi ko alam. Merong, ano ba to? Ayan. Tignan nyo na lang. Tapos kung ano yan. Tara, kainin natin. Tapos, kapansin ko dito sa kanila, pag kumakain ko, walang kutsara, no? Tinidor doon. Ah, meron pala to. May kutsara pala. Kala ko wala na naman kutsara kagaya ng last time. So, this is for the pie. And then separate spoon. Ay, hindi nyo ako kita. Guys, let's go. Try na natin yung kanilang plov. Yung rice nila, medyo hawig sa texture ng rice sa India. Yung parang basmati rice ba yung sinasabi nyo? Nagko-comment kayo guys about the kind of rice eh. Yung medyo pahaba. Yung medyo on the matigas side din. Pero hindi siya kagaya ng Indian food na masyadong flavorful. Parang feeling ko, ito, oily. Parang siyang fried rice, pero mas oily. I'm not sure kung anong meat to. Parang hindi siya beef. I think lamb ito. Yung meat, a little chewy. But I like it. I like it kasi hindi siya... Ano siya, parang fried rice lang. Hindi siya yung flavor na parang, ang strong, ganun. Hindi. Fried rice na oily. May konting sweet na lasa from the carrots. Feeling ko nagbibigay ng konting sweetness. A little salty, a little oily, plus a little sweet because of the carrots. Parang perfect to na pang breakfast sa probinsya. Ganon, sa mga bundok. Parang mga sangag-sangag. I love. Okay. Yung meat lang na to, hindi siya masyadong, paano ba? Hindi siya masyadong malambot, no? So, kung medyo baka mag-struggle kayo ng slide, pero hindi rin naman siya sobrang tigas. May konting effort na kailangan mong i-exert. Ang laki. Naguguluhan siya kung healthy because of the vegetables and all. Tapos, sobrang oily. So, healthy and oily. Ay, beef yata. Bakit parang feeling ko hindi siya beef? Pero, or baka combination of beef and lamb. Parang nag-iiba-iba yung lasa ng... May mga cuts na beef yata, may mga cuts na lamb. I like. This is a strong 8. Mga gate. 8.5 for me. Mag-soft drinks na naman tayo. Hindi ito nakaka-healthy, but si Marvin, you know. Ang tagal ko na hindi nakakainom ng Pepsi. Parang na-miss ko yung lasa niya. Na-appreciate ko yung lasa ng Pepsi. Sorry, hindi ko kayo na-cheers, no? I'm so sorry. Cheers, guys. Boom! Plov. Try nyo rin pag napunta kayo sa Central Asia. Plov. Sobrang sikat ito na pagkain nila dito. Kasi nga ma-meet ang Central Asia, no? Isa to sa mga staple food nila dito. Itong Turkish pie, guys. Cheese yata. Parang cheese pie. Parang ganun. Tingnan mo, yun nasa gilid. Kaya parang medyo maalat na may konting asim. I was expecting ng parang
pine na matamis, no? Siguro ito mga sacks lang. Maybe mga 7 lang siya sa akin. Or 6. Or 5. Sorry lang. Masyado na mababa. Nasa mga 6 or 7 lang siya. Hi guys, what's your name? My name is Nasla. Nasla, I'm hi. from Kazakhstan. Yes, Kazakhstan are so friendly people. So yun guys, kakatapos natin kumain, no? Ang friendly nung mga staff, yung si ate girl. Tapos hiningi ni ate girl yung Instagram ko. Tapos binigay ko naman, baka maging friends. Ay, di ko pa na-check kung inad niya ako. Tapos sabi ko, wala ate girl, baka nagkamali ka. Wala naman akong binigay na signal na ano. Iba kasi yung baka hindi kasi iba kasi yung hinahanap ko ate, but for friendship I'm up for it naman. So yan, mabait sila ate, tinawag kumain, mababait yung mga staff, tsaka pretty si ate, no? Pretty si ate girl, pero pretty din kasi ako yung charing. Ang gagawin natin dito kasi sa ang bilis kasi maggabi dito guys, alas 4 pa lang, pero parang sobrang dumidilim na yung ano, paligid. Kape naman. Kape naman tayo. Or pumunta na tayo sa Arasan Bath. So lakad-lakad lang tayo dito sa area guys. Yung mga tumatambay lang dito. Ang gwapo nito. Lord, kahit yun na lang, Lord. Pero kung hindi naman siya, I trust you. I trust you. Pero ayaw niya talaga, Lord. Like, tignan natin. I-reconsider mo, Lord, yung mga options na gusto mo for me. Pero si Kuya parang he's a 10. He's a 10. Pero sabi ni Lord, hindi kita bibigyan ng ganyan kagwapo kasi masasaktan ka. Pag ganyan kagwapo, masisira yung buhay mo. Masyado ka mababaliw, hindi ka makaka-focus sa goals mo sa life. So, kung may mga gusto kayo sa buhay at hindi binibigay ni Lord, may reason siya. May reason siya ba't hindi niya binibigay sa atin kasi alam niya naman kung ano yung makakapagpabuti sa atin. Minsan din naman sa life ko, binigyan ako ng mga gwapo ni Lord nung kabataan ko, pero sila is mga lesson lang pala. Dadaan lang sila sa buhay ko para maging lesson. Hindi sila yung forever ko. Pero I am who I am now because of them. So I still thank them. Thank you for hurting me to all of my exes. Diba kasi sa lahat ng pain, no, na mararanasan mo, it makes you a better person. No? Every pain, akala ko ng mga pains ko dati parang ayoko na. Sobrang sakit. Parang hindi ka na makaka-move on from the pain, no? But I realized na lesson lang talaga siya. Ginagawa ka lang na matatag ni Lord. Ba't ba tayo napunta sa usapan na yun? Nakakita lang tayo ng gwapo. Ang dami nang sinabi. So whenever may mga gusto akong tao, I just wanna share to you guys. Pag may mga gusto akong tao or even gustong bagay, tas hindi nabibigay sa akin, lagi ko na lang sinasabi, may reason si Lord. May reason si Lord kung bakit hindi niya binigay sa akin. But Lord, I want to know the reason. Kasi gwapo eh. Gusto kong balikan eh actually. Sorry. Gusto kong balikan kasi parang siya yung gusto ko eh. Pero hindi. Merong nakatadhana para sa akin. Malay mo ikaw na pala yun. Sa nanonood ng video na to. Baka naman ikaw talaga yung para sa akin. Charot. Nasaan na ba tayo? Ang ganda lang maglakad sa Kazakhstan kahit walang itinerary guys. Look at the shops, the people. May park dito. Ayan, kasya pa kayo. Meron mga nagpe-perform na kumakanta. Punta tayo. Look at the buildings. No? Para siyang makalong. Ayan. Ganda ng boses ni Kuya guys. Okay. Kahit hindi ko naiintindihan yung lyrics, ang sarap sa tenga ng boses ni Kuya. Bigyan natin siya ng ano. Meron naman akong barya dito. Wala akong barya. Magkano yung 2,000? Pwede na yan? 200 pesos. Bigyan tayo si Kuya. Kasi ang ganda ng boses niya. Nice voice. Ganda ng boses ni Kuya. Oh, may mga nagpo-photo din sa kanya. Oh. Sila ate, pinipicturean siya. Ay, binibidyoan. Ang lamig ng boses niya. Ay, may branch din dito yung kinainan ko. Digger Man. And may nice to see you ulit dito. Parang wala pa akong nakikitang 7-Eleven, pero nice to see you. Yung Korean brand ng convenience store. Actually guys, hindi ko na alam kung nasan tayo. Naglalakad-lakad lang talaga ako sa area. Kasi ang ganda ng lugar nila, ang ganda ng city nila. Tapos pansin ko yung mga, kasi parang ang daming university, ang daming school kasi dito sa
Almaty, no? Kasi siguro yung mga students, pag gabi lumalabas sila, tapos hilig nila tumambay ng mga bata. Hilig nila magkumpulan, tumambay-tambay sa gabi. Yan, ganyan yung ano nila dito, trip sa life. Pero I think maganda rin siya kasi at least human interaction, no? Instead of parang puro ka lang browse sa social media. At least dito, during the night, they really interact with each other. Isa lang sa pansin ko, grabe yung smoking culture nila dito, no? You can smoke sa labas. Siguro kasi malamig so ang dami nag-i-smoke. Pero hindi ko naman naamoy yung yosi nila. Nakikita ko lang. Luna Cafe. May Popeyes. Yan o. Popeyes. Starbucks. May playground din dito. Pansin ko rin ang daming playground. Kasi nung isang araw naglakad-lakad ako, no. Daming playground nila dito si mga bata. Lagi silang naglalaro, binabantay ng mga parents nila. Ganyan. Kazakhstan. Ocean basket. Ayun, may park sila doon. Tara, punta nga tayo sa may park. May building dyan. Tapos may parang park area dito na may mga nakatambay. Ang daming mga upuan sa parks nila. Tahimik lang din yung mga park. Though may mga nakatambay naman pa isa-isa. Wala, pang introvert din. Yun si ate girl. Kita nyo ba si ate? Pang introvert din pala ang Kazakhstan. Ang dami nilang park, tapos mag-isa-isa yung mga tumatambay. Ba't kayo mag-isa? At least hindi ka maano kung wala kang kasama, kung wala kang jowa. Ay, may mga mag-jowa din pala. Okay, kayo na. Dito tayo sa mga team single. Dito marami mag-isa. Yan lang. Relax lang sa park na to. Hindi ko alam kung anong pangalan ng park na to. Lakad-lakad lang kasi ako. So meron sila mga duyan. Tapos yung mga daddies, nagbabonding sila with their kids. Ayun o. Ang cute naman. Ayun o. Daddy and baby bonding. So yung mga free din silang slides dito. Ako kasi ito naman tayo. Ang dami kong sharing, no? Ako kasi I grew up without a dad. Kasi nga naghiwala yung parents ko. Bata pa ako. Nung bata pa ako, medyo na insecure ako na wala akong dad. Kasi syempre pag nakikita mo, yung sweet. Every time may nakikita ka na daddy and son or daddy kahit and girl, babae. Tapos parang, yung sweet naman nila, no? Pero ngayon parang na-overcome ko na siya. Pero no, nung bata ko, syempre parang isa siya sa mga insecurities ba tawag doon? Or parang mga kulang sa life mo na parang hindi mo na-experience yung daddy and son bonding that much. But as I grew older, naging independent na lang talaga ako. Ngayon parang naintindihan ko na-understand ko na. Syempre nung bata ka, hindi mo masyadong naintindihan yung mga nangyayari. But as you grow old, naintindihan ko na mas okay nga na naghiwalay siguro sila kasi kesa nagstay sila together tapos ang miserable ng family namin. So mas okay na lang na naghiwalay sila kung hindi talaga sila magkasunduan. May iba talagang mga gusto sa buhay. Syempre pagbata ka hindi mo agad maintindihan yun, but habang tumatanda ako, mas nagiging open na yung mind ko sa mga reasons ng mga tao kung ba't nila ginagawa yun. Ayan, see you. Ang cute naman ng cafe na to, guys. Gusto nyo ba magkape dito? Parang ang sarap magkape, tas nandito ka sa labas, oh. May pailaw sila. It's called 7 Koi? Special brand. Alam mo, 4 pa lang, parang maggabi na. Yun lang yung ayaw ko. Wait lang. Naku-curious yung mga tao sa akin, ba't ako tumatawa? Bawal ba tumawa sa camera? Seryoso lang ako. Tanggalin ko na yung tawa ko. Yun lang yung hirap dito sa Kazakhstan kasi alas 4 pa lang, tingnan parang kita nyo ba or no? Basta parang paggabi na siya sa personal, hindi lang yata mabigyan ng hustisya ng camera ko. So dito na lang ako babalik. Parang gusto ko magkape dun sa Koi. Alam ko na, magkape na tayo para habang naglalakad tayo may kape. Ang lakas makamay kaya. Ganun nung nag-o-office ako. Tapos pag may mga nakakasalubong ako na may kape na Starbucks, tapos makakasalubong mo sa daan, tapos sabi ko, tapos titignan mo sila, may kaya, naka-Starbucks. So, ganun yung ipeg natin. Bili tayo ng kape. Gusto ko tumambay sa labas. Meron naman silang indoor. Actually, yung cafe culture dito sa Kazakhstan, guys, if you want, dami nilang cafes. Tapos 24/7 din tong katabi, gusto ko magkape-kape. Dito tayo kasi parang gusto ko yung Christmas lights. Very purple. Very army, BTS. Ay, hindi ba ito yung kinainan ko nung... Ito ba yun? Kung kumain tayo sa may Green Bazaar? Oo nga, Kulikov. Nagkape na pala tayo dyan last time. Medyo matabang yung nila, yung mocha. Pero sige, okay lang.
Yun guys. Sila mga pastries. Pero kahit kape lang siguro ako. Ayan, dragon fruit cake. Parang dragon fruit no. Ay, hindi mango. Ayan wala. Mango. Ba't may mga buto-buto? Ang weird na mga cake nila. May cake sila na bulaklak ko. Kakaiba yung mga cakes nila. Bila yung kape. Yes, meron din silang mga blueberry cheesecake. Cheesecake ba yan? Saka yung kanila, fresh talaga. Hindi yung parang flavored lang. Oh, thank you so much. Hindi yung flavored lang na blueberry, no? Tingnan mo, totoong blueberry. Tapos, ito, cranberry, strawberry. So, ito yung presyo, no? Yung blueberry nila is 1.5. Ito, 1.3. So, mga 150 pesos, ganyan. Meron din silang mga macaroons. Ayan, mas mura to. Mga 100 pesos. May mga sliced cake. Mga ganun din yung average. 120, 130 pesos. So, mura lang, di ba? Yung presyo niya, parang sa Philippines lang yata. Minsan nga mahal pa sa Starbucks, di ba? Minsan 200, ganun. Pero feeling ko mga ganun lang. Almost same lang. Hey guys, nakaupo tayo dito. Ay, ang cutie. Parang gusto ko mag-video ng pang Instagram. Na nakaupo ko dito, tas ang ganda ng background. Ay, doon kayo, wait lang. Ayan guys, kita nyo ba ako? Sobrang layo ng camera. Actually, hindi ko nakikita yung sarili ko. Gusto ko lang magganito kasi aesthetic. Parang in my Hazel King era. Yung ganito si Hazel minsan, aesthetic yung background niya, tapos magkakape-kape lang siya dito. Parang, ay, ang sarap. Ang binili ko is hot chocolate. Kasi, nung last na kape ko, medyo natabangan ako dito sa Kolikov. Tapos yun, may background tayo. Ay, kala mo ba kanina guys, nakikita nyo kaya ako? Or parang shadow na lang. So kanina, muntik ko nang mahulog yung kape ko kasi dito sa Kazakhstan, every time humahawak ako sa bakal or sa steel, ganun, nakukuryente ako. Ba't ba kaya ganun, no? Eh di hahawakan ko yung pintuan kanina. Nag-ground. Ay, sorry. It's okay. Yeah, it's okay. Thank you. So, nahawakan ko yung nahawakan ko yung nahiya tuloy ako sa ginagawa ko. Nahihiya silang tumawid. So, sana ako? Nahawakan ko yung bakal. Tapos ang paghawak ko, nakuryente ako. Kasi nagulat ako. Muntik ko na mahulog yung itong hot chocolate ko. Search ko nga, ba't ako nakakuryente? Search nga natin. Why do, ang hirap Englishin. Why do I get grounded whenever I touch metals or steel when it is cold weather? You're most likely experiencing static electricity shocks. Wow. Not getting grounded. In the electrical sense, this happens more often in cold weather. And here's why. Cold weather equals dry air. Okay, so dry daw during the cold weather. Dry air doesn't conduct electricity well. So static charge builds up on your body instead of slowly releasing into the air. Di ko naintindihan. Basta, ganun sabi niya. So pag dry daw kasi yung air, so ano nangyayari? So yung electricity hindi siya nagka-conduct ng well. So yung static charge nagbi-build up daw sa body natin. So instead of slowly releasing into the air, binigyan ko pa yung problema yung ko. Basta ganun, hindi ko naiintindihan yung explanation. Basta ganun, build up static charge. Ganun na lang kasi dry, so yung kuryente hindi siguro ko alam. Basta ganun, basta nag-ground ako pag malamig, guys. Katabi ko magjowa. Pero okay lang. Strong, independent person. Sarap lang magkape. Masarap din pala yung parang free day, no? Yung wala kang itinerary. Go with the flow ka lang. At least siguro kapag may extra day kayo, gawin siyang free day kasi ang saya, hindi ka na-stress ng naghahabol ka ng next na pupuntahan, lakad ka lang, tapos kung saan ka mapadpad, kape-kape ka dito. Yan, tapos ako kasi na-enjoy ko yung company ng sarili ko, mag-isa lang ako. Kaya sa mga kabataan dyan, wag kayong masyadong nagmamadali. Kasi nung bata rin ako, masyado ako nagmamadali sa pag-ibig. Na parang ang priority ko sa life, pag love, career, love ulit. Diba? Parang feeling ko, kailangan ko ng pag-ibig lagi. Tapos yung worth ko, dinidepende ko sa kung ano yung worth na dinidikta sa akin ng mga tao na nakaka-relasyon ko. So minsan bumababa yung tingin ko sa sarili ko. Kamahal, kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? But then, once you value yourself, and once na-realize mo kung ano yung value ng sarili mo, you will not settle for less Diba? Kaya ako ngayon, sobrang na-enjoy ko yung alone time ko. Kasi, ewan ko, I know my value
value eh. I know my value and I know na kaya kong pasehin yung sarili ko kahit mag-isa ako. Bili lang ako ng hot chocolate. Oh, saya na ako. Upo lang ako dito. Kasi I believe naman na ang right person dadating sa'yo kapag right na talaga yung person. Tsaka kapag right ka na, minsan naghahanap tayo ng Mr. Right. Pero hindi naman tayo Mrs. Right or Miss Right or Mr. Right din, di ba? You have to make sure na ready ka rin, complete ka na rin as a person before ka maghanap ng ibang tao. Kasi kung hindi ka pa complete as a person, if hindi ka masaya individually, baka once mag-enter ka sa relationship, dun mo hahanapin yung mga pagkukulang sa life mo. Mas magiging insecure ka, mas bababa yung tingin mo sa sarili mo. So, ako I just go with the flow. But sometimes iniisip ko, Lord, wala pa ba? Pero on the other hand, parang happy din ako na hindi pa binibigay ni Lord kasi baka nga madistract ako sa mga goals ko sa life. Parang okay pa naman ako sa ganito, na-enjoy ko naman yung kape-kape mag-isa. And sabi ko nga, once tinatanong ako ng mga friends ko, wala ka bang balak mag-asawa or wala ka bang balak mag-partner? Ako dumating na ako sa point ng life ko na if may darating, okay ako kung tama naman yung tao. Pero kung wala, okay din ako. Like, hindi ko dinidepende yung aking value sa relationship or sa pagiging single. If maging single ako forever, then I'll be fine. Like, kaya kong pasahin yung sarili ko. Pero if may darating man na tamang tao, then better, di ba? Why not? But, ayun. So, wag kayo magmadali na para bang nauubusan na kayo ng pag-ibig at masyado mong fino-focus yung sarili mo dyan sa tao na hindi ka naman masyadong pinapahalagahan, di ba? Kasi marami ka pang pwedeng magawa sa buhay other than pag-ibig. Pwede mong ipag-ibig yung sarili mo. Pwede ka mag-travel sa ibang bansa, mag-hot chocolate on a cold weather, and just enjoy your own company like this. And sana may ibang tao na lumapit. Organic encounters. Wala ba dyan? Wala yata. Busy sila. Okay na. And guys, we're back na dito sa busy area ulit nila, no? Sa parang may mall area. Actually, lagi ko nakikita yung mall na to. Pasok kaya tayo kung anong meron dyan sa mall na to. Tapos itong area na to, yung malapit lang sa hotel namin ulit. Bumalik na pala ako guys, naglakad-lakad na ako pabalik. Medyo maraming tumatambay na on the younger side, mga younger generation, mga kumakanta. Pero itong mall na to, lagi ko nadadaanan to. Pasok na tayo, makita natin kung anong itsura ng mall nila. Ayan guys, ito yung mall nila. KFC ba to? Ayan, may KFC pala dito sa right. Tapos may mga bilihan ng phones. So basically yung mall na to, parang bilihan pala siya ng mga cellphone, no? Ayan, iPhone 17, may ATM din kung gusto niyo mag-withdraw. Ay, may cinema. May sinihan dito. Check na natin na may Lumiere Cinema. Meron kayang Wicked dito. Gusto ko manood ng Wicked. Sa Philippines ko dapat papanoorin. Ala, meron! Kaso naka-English kaya to or naka-ano? Feeling ko naman English, no? Tapos naka-subtitle lang. Baka kasi naka-language nila eh. Ayan o, yung kay Ariana Grande tsaka kay Cynthia. Gusto ko itong panoorin sa Philippines kaso wala akong time. Check nga natin. Tanong natin kung sana naka-English. So sad guys. Hindi daw naka-English ang kanilang movies dito. Gusto ko sana manood ng Wicked kasi hindi daw. Sayang. Naka-translate yata. Naka-dub, ganun. Naka-dub sa Russian or Kazakh. Ayan, may Wendy's din sila. So, ganun pala yung mall nila. Medyo mainit yung mall pag winter, no? Guys, titingin-tingin ako kung ano yung next natin na pupuntahan. Kita ko dito na mag-Arasan Bath na ba tayo? 12-minute walk lang pala. Malapit lang. Sobrang ganda ng location itong hotel ko. So, 12-minute walk. Meron daw ditong Arasan Bath since 1982. Sobrang tagal na. Parang gusto ko rin magpa-massage. Parang may massage din sila. Kasi yung face card ng mga tao nakakasalubog natin, no? Ang ganda ng ano nila. Feature. Okay, guys, walking na tayo papunta sa Arasan Bath. But I think hindi ako makakapag-film sa loob, no? Baka bawal mag-film doon. So, pakita ko na lang sa ito yung pupuntahan natin. Arasan Wellness and Spa. So, ganyan yung itsura niya. Para ma-visualize nyo. Ayan. So, parang mga Turkish bath. Alam niyo yun. So, kung sa Japan may onsen sila, may ganyan. Arasan. May swimming pool din. Ito lounge and all that. Parang gusto ko rin magpa-massage. Kasi alam mo kagabi, ang sakit ng likod ko. Alam mo yun. Dati nung sa corporate job pa ako, mas malala yung sakit ng likod ko. Kasi siyempre naka-slouch ka lagi, naka-ano ka sa computer. Lagi masakit yung likod ko. Itong nagta-travel na ako, siguro kasi lagi na ako naglalakad-lakad, medyo nababawasan. Pero kagabi, ang sakit talaga. Hindi ko alam kung anong meron sa likod ko kagabi na ang sakit. Kaya sabi ko, parang gusto ko magpa-massage.
update ko kayo kung mahal, baka hindi. Kung kaya naman ng budget, i-go na natin para sa masakit na likod. Tas sakto winter. Ang sarap mag hot bath during the winter para ma-experience din natin ang kultura nila. Ang ganda din pala dito. Para nakadaan na ako dito one time. Pag sa gabi ganyan siya. Tahimik lang. So yun guys, nakarating na tayo. Ang laki niya pala. Yun. Arasan since 1982. Yan. So ang laki niya. May mga babae rin. Pwede rin pala babae tsaka lalaki guys. May nakita akong babae sa likod. Baka, for example, dito po pang lalaki tapos dito pang babae. Baka hindi na ako maka-video sa loob guys. Update ko na lang kayo later, alligator, okay? Update ko kayo sa mga presyo, kung magkano and all that. Let's go! Ayan guys, dito yung lobby ng Arasan Bath. So kakatapos lang. Kinakabahan na naman ako sa... Parang baka mag-ground na naman ako. Chine-check ko muna. Ayan, lamig. Kakatapos lang natin dito sa Arasan Bath, no? So ang presyo niya pala per hour. So, hindi ko na memorize lahat kasi per hour, no? Parang ang 1 hour, 3,500 tenge. So, ang 1 hour nasa mga 380, ganun, 380 pesos. Tapos, ang 2 hours, basta parang nagdadagdag ng 1,000 tenge per hour. So, ang pinaka-base is 3,500, tapos naging 4,500, 5,500, ganun. So, bali nagdadagdag siya ng 110 per hour. So, ang kinuha ko lang is 2 hours lang. So, ang binayaran ko mga 4,500, mga 480 or 500 pesos, ganun. Tapos, kailangan pala ng towel. Akala ko libre na yung towel kasi sa mga na-try ko, for example, sa Japan, libre na yung mga towels. Wala pa. Nagbayad pa ako ng 1,000 para sa towel and chinelas. So, parang 5,500 pala lahat ng nabayaran ko. Tapos, kung gusto mo pa-massage, meron silang massage, 17,000 tenge. Hindi na ako nagpa-massage. Mga 2,000 pesos siguro yon. Tapos, ang experience ko, nakakatuwa siya na weird. Weird, but at the same time, makikita mo yung kultura nila. Kasi una, meron silang dahon-dahon. Meron silang mga dahon-dahon. Diba papasok ka na. Pagkapasok mo, syempre may towel ka. Pwede kang, ng towel lang magtapis ka lang ng towel. Pwede namang naka-shorts ka lang, basta yung swimming shorts, ganon. Tapos, pagpasok mo dun, meron silang mga sauna, yung sauna, meron silang steam bath, then may swimming pool na malamig, tapos, yun yung una ko nakita. So, nagpunta ako sa sauna, mainit para pagpawisan ako. Tapos, pagpunta ko dun sa isang sauna, ang weird kasi may mga dala silang dahon. Hindi ko lang, basta parang, imagine mo yung bouquet ng flower. Pero instead of bouquet of flower, bouquet of dahon. Meron silang mga bouquet of dahon, tapos, inaano-ano nila sa katawan, parang, tinatapik-tapik nila sa katawan while nasa saunas. I'm not sure kung ano yung reason kung bakit may ganun. Tinatapik-tapik nila yung dahon. Tapos minsan nagpapatulong sila sa kasama nila. So inaabot niya sa kasama. Tapos yung kasama niya tinatapik-tapik yung likod niya. Hindi ko alam kung para saan yung dahon. Kasi di ba pag sa sauna, parang usually pampapawis or pampa-relax, ganun. Especially pag winter. Pero hindi ko alam kung ano yung purpose. Ayun, daming lumalabas from the sauna. Hindi ko alam kung ano yung purpose ng dahon-dahon. So, medyo na-weirdo ako kasi magpasok ko dun sa sauna. Ang ingay nila, tapos parang, hindi ko alam, parang naglalaro lang ba sila? Pero lahat sila may dalang dahon, tapos sabi ko, para saan yung dahon? So, na-weirdoan ako. So, umalis ako dun sa sauna na may mga dahon-dahon. Pumunta ako dun sa sauna na may normal sauna na walang maingay. Tapos after nun, nagpunta ako sa steam bath. So yung steam bath para sa sauna na magpapawisan ka. Tapos may nakilala ko na local doon. Kasi may sinasabi siya sa akin yata na parang bubuhusan niya ng tubig para uminit. Di ba ganun sa sauna? Sabi niya yata pwede kong buhusan ko ng tubig. Tapos sabi ko, sorry, I don't speak Kazakhs. Sabi niya, okay, where are you from? Tapos sabi ko, Philippines. Tapos sabi niya na, wow, Philippines, I love the Boracay. Nakapunta na daw siya sa Boracay. Sabi niya, super beautiful beach. Buti na nag-i-English si kuya. Hindi siya straight English, pero naiintindihan ko yung English niya. Medyo nahihirapan siya mag-English, pero naiintindihan ko naman yung English niya. Nagkakwentuhan na kami. Tapos paglabas namin, sabi niya na, naikot mo na ba yung buong amenities? Sabi ko, yes. Sabi ko, nakapunta na ako sa swimming pool. Confident pa ako kasi akala ko, swimming pool, sauna, tsaka akala ko yun na yun. Sabi niya, no. Marami daw na foreigner ang hindi nakakaalam. Buti may nakilala ko na local. Kasi akala ko, kasi ang lawak na ng isang ganong floor. Akala ko yun na yun. Yung pala, may mga hidden doors dun. Maliliit kasi yung mga doors nila. So natatakot akong pumasok. Baka private property pala, ganun. May mga mini doors sila. Tapos pagpunta ko sa mini doors, may mga stone bath. Nasa
parang basement, sabi niya. Sobrang hirap kasi hanapin ito sa mga foreigners, hindi nila to nakikita. So hindi ko nakita talaga. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ko makikita yon. So good thing makipag-friends kayo sa mga local. So nagpunta kami sa baba, may mga stone bath. Yun yung pinaka na-enjoy ko. Yung mga may init na stone, tapos hihiga ka. Kaso nilalagay ko yung towel ko. Wala namang tao. Nagubad na ako dun kasi wala namang tao. So nilagay ko yung towel ko kasi, tapos humiga ako. Kasi pag walang towel, ang sakit ang init ng stone bath. Tapos ang relaxing kasi ang sakit ng likod ko, di ba? So parang ang relaxing ng bath, like mainit sa likod, tapos stretch ka, wala na namang tao doon, so okay lang. Tapos after nun, din na-enjoy ko na yung amenities na nun. Tapos meron pa pala silang restaurant. Sa loob may restaurant, pwede kang bibigyan kanila ng wristband. Tapos yung wristband na yun yung parang susi mo sa locker, parang igaganon mo lang, tapos mag-open na yung locker mo, doon may iwan yung mga gamit mo. At the same time, yun din yung pangbayad mo. Kapag may bibilhin ka ng mga drinks or food, babayaran mo. Tapos pag mag-checkout ka, before ka maka-checkout, babayaran mo lahat ng mga ginamit mo using your wristband. Pero hindi na naman ako bumili ng kahit ano. Ayun lang, nakita ko lang may mga restaurants. Tapos, ayun, mostly parang yung mga tao dito nasa mga 30s pataas. May mga konting 20s pa baba, pero mostly talaga 30, 40, 50s, mga ganun. So, parang nagre-relax sila dito, and then, minsan friendship, parang bonding, friendship bonding nila. Tapos, kumakain sila, nag-uusap-usap sila habang nasa sauna, basta ganun. Parang sa Japan nga, sa Japan kasi sobrang normal na sa kanila yung ganun. But dito, sa Japan kasi like, super wala ka talagang suot. Dito, pwede kang naka-shorts, pwede kang naka-underwear. Ayun, kapag nahihiya ka, so at least may option. Ayun lang naman. So I spent 2 hours here. Tapos pag mag-exceed ka doon ng 2 hours, may bayad per minute. Parang 60 ba yung sinabi niya? 60 tenge per minute, so mga 7 pesos per minute. So hindi naman ako nag-exceed. Ano nang gagawin natin? Natapos na tayo dito. Dinner naman tayo. Ayan na, yung Arasan ba? May nakakatawa ko na nakita. So, di ba may mga rooms doon, tapos i-open ko minsan yung room. May isang room, pagka-open ko, parang Turkish bath. Alam mo yung Turkish bath na parang nakahiga kayo lahat doon na wala kayong saplot. Tapos binabrush yung katawan nyo. Alam mo yung sasabi ko, oh my God, nagulat ako. Hindi ko kaya yung Turkish bath. Pero at least may mga ganun silang culture dito no, na nakahiga ka tapos pinapaliguan sila. Kung gusto mo nang, parang hindi ko kaya na ibang tao yung nagpapaligo sa akin. Or depende kung sino. Depende kung sino, tsari. Pero parang pag stranger, tapos papaliguan ka, parang hindi ko yata kaya. Tapos parang ibabrush yung katawan mo. Alam mo yun, parang ipapahilata ka, tapos ibabrush yung katawan. Tapos pagpunta ka doon, ang dami naggaganon, in fairness to them. Hindi ko alam kung, siguro relaxing siya, no? Relaxing kasi nakahiga ka lang. Tapos parang minamassage yung katawan mo dahil sa mga brush. So meron silang option na ganun, Turkish bath, yung mga normal massage, and then, ayun, yung mga ligo-ligo. Siguro kasi winter, kaya ang daming tao kasi winter siguro, no? Parang isa sa mga activities nila during winter kasi ang lamig. So pasok mo doon, ang init, ganyan. Sobrang random guys. Ay, sorry, hindi nyo kita. May group of Indian. Saan na sila? Ay, seryoso? Hi! Nice to meet you. Gusto niyo mag-hi? Try kayo. Hi guys, may mga kabayan tayo dito. Hello. Hi guys! Hi guys. Enjoy lang days kayo dito. 5 days po. Pang ilang days? Last night na namin. Last night yun na? Flight na po namin. Okay. Yung na-install yung Yandex? Apo. Bakit? Or naka-SIM card kayo? Naka-SIM card. Okay. Ayaw kasi mag-OTP sa akin, naka-eSIM lang ako. Opo, So, dapat baka kailangan ng SIM card Opo, talaga. sa airport po namin. Okay. Thank you. Nice to meet you. Thank you po. So yun guys, panood na nila yung vlog natin kanina. Kaka-upload ko lang kasi vlog number 1. Pinanood nila. So may mga random Indian people na lumapit sa akin. Kinausap nila ako ng Kazakh. Tapos sabi ko, ay hindi ako nagsasalita ng Kazakh. Sabi niya English. Tapos may challenge sila na binigay sa akin. If mag-smile daw ako, magbabayad ako ng 1,000 tenge. Tapos kinamerahan nila ako. Feeling ko for the Instagram or hindi ko lang kung saan nila i-upload. Tapos mga Indian people. Magaganda tsaka mga gwapo yung Indian na nakasalubong. Yun guys, saan tayo kakain? Ito yung Korean street food. Yung nakita natin ng first day. Kasi ang daming tao. Try natin kung yung Korean street food ba nila is yung lasa ba ng mga Korean food nila is totoong Korean or medyo iba. Check natin kung parang meron silang twist ng Kazakh twist or parang Korean talaga yung ay kaso puno. Ito oh, yung Korean street food. Puno girl eh. Wala ba dyang ay dito. Kahit dito na lang tayo kumain sa may ayan, meron pang solo traveler. So, ito mga naka-table puno pero dito sa may upuan ayan no, meron pang solo traveler. Dito na lang tayo.
Guys, ito na yung asawa ko. Si BTS. Sino ba to? Si Jungkook ba yan? Or si V? Nalito ako sa drawing. Si Jimin. Ayun pa yata. Si Taeyang. Ito yung kanilang menu. Ito mga 1,800 lang. So mga 200 pesos lang to. May rice na at saka ulam. Di ba mura lang? Mayroon pang mas mura o 1,500 lang. So mga 160, 170 pesos. Affordable lang. I love it. May bulgogi din sila. Parang na-miss ko mag pork kimchi. Is this pork kimchi? This one? Pork kimchi. And then, what are your other best sellers? Bulgogi? Yang. Yeah, maybe this one. So yun guys, dumating na yung food natin. No? So ito yung order natin. Na-miss ko lang yung pork kimchi kasi pag nagko-Korea ako, ang sarap ng pork kimchi sa Korea. Yan, pork kimchi. This is, ito, 2,080 tenge. So mga 220 pesos siguro. Ito yung Yangyum chicken. Basta chicken na may flavor. And this is 1,850. So mga 200 pesos. Tapos 550 or 60 pesos yung iced tea. Ito. So imagine mo guys. Actually ito palang busog ka na eh. Nag-try lang talaga ako ng dalawa. Pero pwede ka na makakain ng 220 pesos na meal sa Kazakhstan guys. 250 pesos. Hindi talaga mahal dito, no? Hindi siya expensive. Mahal lang yung flight pero pag nandito na kayo sa mismong bansa, mura. Pas mura pa nga to yata sa mismong Korea. Pag doon kayo sa Korea mismo bumili. Sana yung pork kimchi nila kasing lasa nung sa Korea. Haggard ba ako? Cheers tayo, guys. Huge. Yung pork kimchi nila medyo maanghang. Mas maanghang kaysa sa na-try ko sa Korea. Well, depende naman sa luto, no? May mga nagluluto na mas maanghang. Pero yung na-try ko sa may Myeongdong kasi, sweet and spicy. Parang ganun, maanghang na may konting tamis. Mas gusto ko pa rin yung na-try ko sa Myeongdong. But this is also good. Medyo mas maanghang lang siya sa panlasa ko. Sarap. Sarap ng pork. Try naman natin si chicken. Cheers tayo sa chicken. Cheers. Boobs. Korean chicken. I love it. Medyo may glaze siya. May sesame seeds. Kita niyo ba? May sesame seeds. Medyo matamis ng slight. Parang yung mga Korean chicken talaga na tinitinda. I love. So pag nandito kayo sa Kazakhstan, at least may mga option naman kayo ng ganito Korean food. Di ba? Mahilig naman tayo sa tayong mga Pilipino. Mahilig tayo sa Korean food. Karamihan sa atin. So at least may ganitong option. Tsaka ang mura lang ha. Actually, pag kumakain ka dito, parang nasa Pilipinas ka lang. Kasi pag kumain ka ng Korean food sa Philippines, mahal din, di ba? Baka mga ganito nga rin, eh. Ako medyo maganda yung lugar. Ay, tapos naglagay pa sila ng baso. Ba't may baso? Ano to? Hindi ko mabasa, pero apple yata. Apple juice, ayun. Pero yung picture parang apple, tapos may palaman yung loob ng apple. Ano yan? Hindi ko alam kung apple ba siya, pero lasang apple naman. I love. Chill lang tayo today. Nag-arasan bath, kumain na naman. Puro lang tayo kain. May ganito pala sa chicken. Akala ko spaghetti. Nung sa picture, hindi pala siya spaghetti. Parang carrots na kinayod. Love it. Sulit na free day. Free day. Nag-relax lang talaga ako sa free day. Kain, arasan. Ano nga ba yun? Arasan Bathhouse. Itong Korean street food, I'll give it mga 8, no? 8 out of 10. Masarap naman siya, pero siguro kasi nag-expect ako nakalasa siya nung pork kimchi na natikman ko sa Myeongdong. May siguro iba-iba kasi talaga yung luto ko, no? Iba-iba yung klase ng luto. Nag-crave lang ako dun sa lasa na natikman ko. But it's still good naman. I'll give it an 8 out of 10. And then magaling mag-English yung staff, no? Nagtatanong ako sa kanya kung ano mga bestseller. Sabi niya bulgogi. Dapat nag-bulgogi na lang ako. Favorite ko rin yung bulgogi, pero today kasi pork kimchi yung kinikrave ko. Anong gagawin natin? Milk tea naman. Shootics. Puro tayo kain. Magagamot ako. Iinom tayo ng gamot. Baka tumaas yung triglycerides natin. Pero parang gusto ko mag-milk tea. So yun guys, nakasalubong ko. Nakaupo siya doon. Yung isang solo traveler na same kami ng hotel, yung Pilipina, yung babae from Cebu, si Liz. Hi Liz. 2 weeks siya dito, no?
2 weeks siya sa Almaty. Sabi ko, bakit parang ang tagal mo dito sa Almaty? Kasi yung itinerary niya super chill. Like today, naghanap lang siya ng masarap na restaurant. So kung gusto niyo ng ganun na parang chill lang na itinerary, hindi siya nagmamadali. Tapos bukas daw parang yung magbabazar siya and basta as in sobrang chill nung itinerary niya. Tapos sabi niya kasi ang mahal ng pamasahe. So pwede niyong gawin no, ang mahal ng pamasahe. So mag-stay ka na ng matagal. Total gumastos ka na ng mahal. Stay ka na ng matagal. Tapos chill lang yung itinerary niya. Tapos parang ito lang naman daw yung parang big travel niya for the year. So parang pinag-ipunan niya talaga kasi ito yung pinaka big, yung big travel niya for the year. So magstay na siya ng 2 weeks. So kung gusto niyo ganun, like chill lang yung itinerary niyo, kape-kape lang kayo, hanap lang parang local lang kayo, no? As a local lang. Ako today as a local. Nag-chill lang ako dito na para bang weekend lang natin dito na nakatira tayo. Ay, may bilihan ng damit dito guys. Ito yung mga jackets nila. Ay, nag-iba. No. Gusto niyo bang pumasok? Kaso nahihiya ako, baka ako lang yung tao sa loob. Ayan yung mga pormahan nila dito. Oh. So yun guys, nagpaparamdam talaga naka-milk tea tong mga tao na to, no? Ayan oh. Saan niya nabili yan? Nagpaparamdam talaga ng milk tea, no? Ayaw talaga niya papigil. Ayaw talaga mapigil ni Marvin. Talaga ng milk tea guys. Sorry na. Parang alam ko wala naman akong something na nagawa today to deserve na kumain ng kumain. Pero gusto ko lang na milk tea. Para sumaya. Kaya na may milk tea dito. Magkano kaya? Ayan o, 2-1, 2-2-3 9, 1-9, merong 1-9. So guys, pasok. Ayan ba yung sa kanila? Parang Oreo milk tea yata. Macaroons. Ang cute naman yan. Nakita ko yung iniinom ng mga lalaki ay ito yata. Ito may number 1 nila. Tea. Coffee to. Ang hirap lang kasi walang English. So nagre-rely na lang ako sa photos. Feeling ko Oreo to kasi sabi niya. Opeo. Minsan sounds like Oreo. Guys, milk tea tayo. Ang taong mahilig sa milk tea. Hindi naman, paminsan-minsan lang. Thank you. Akin na kaya yan? Tanong. Is this mine? No. No? Okay. Hindi pala. Thank you so much. And guys, Oreo milk tea. Saan tayo? Dito na lang tayo. Nalimutan ko kung magkano yung binayaran ko. Nagbayad ba ako? Thank you. Hindi ko maalala kung nagbayad ako. Pero yung mga presyo ng milk tea nila, nakikita ko dito 1,921. So sabihin na lang natin on the average mga 2,000 tenge to, which is 220 pesos. Face card din yung mga barista, no? I mean, hindi naman sa pagano, pero face card, no? Face card never declines. Hindi nagde-decline yung mga face card nila dito. Try natin yung milk tea. Hindi talaga siya nagpaawat. Nag-milk tea talaga siya. Tumitingin yung mga tao na yak. So basically, ayan, meron siyang may pearl, Oreo, milk tea, and parang meron pang cream sa taas. Actually, ang dami niyang layers. Ang daming calories. The more layers, the more calories. Okay, may crushed Oreo. Gusto ko yung pearl. Chewy and sweet. Ang init. Mainit yung pearl, malamig to. Pero nauuhaw ako. Gusto ko sana makainom ng walang pearl. Wait lang. Masyado siyang ma-milk. Wala akong masyadong nalalasan na tea. More parang milk ito. Pero but not too sweet milk. Ang lasa niya nanggagaling sa pearl. Yung tamis ng pearl. Tapos may cream cheese pa pala. Ang daming nangyayari. Pero kita ko sa mga tao dito, parang ito yung best seller nila. Most of the people, ito yung in-order. Ang daming nangyayari, ang daming layers. Ganda ng cafe. 200 pesos lang. So basically, dito sa Kazakhstan, 250. Sabi mo na lang 250 pesos, meron ka ng meal. Tapos kung gusto mo mag-dessert, 200 pesos. So, mga ganun lang yung range ng gagastos sa inyo. Unless
magta-try kayo ng mga social, no? Yung mga plov kanina, di ba mga 200-300 pesos din. Pero I think hindi pa rin siya mahal actually compared sa other Asian, especially East Asia like Japan, Korea, Hong Kong, no? Yan mga mahal yung pagkain doon eh. Dito sa Kazakhstan, mura talaga siya. Para ka lang nasa Pilipinas, sa totoo lang. Yung presyo niya, feeling ko parang Pilipinas lang. So dito guys, sa cafe na to, ang daming babae. Usually kasi hindi ko napapansin yung itsura ng babae kasi alam niyo naman kung saan ako nakafocus ng tingin. Tapos nakita ko, ang gaganda rin pala ng mga Kazakhs na girls. Ang gaganda, face card din sila guys. Yung ano ko kasi, mata ko nakafocus lang sa mga lalaki. Tapos, ang ano rin pala, face card din pala yung mga girls. So, okay, ano din sila, magaganda rin pala sila. So, both girls and guys, lumalaban yung mga face card nila. But I'm so happy na na-experience ko kung gaano kababait yung mga tao dito. Especially yung Jess, kanina yung sa Arasan Bath, sobrang bait talaga ng lalaking yun na nalaman niya na foreigner ako. Tinur niya ako sa Arasan Bath para makita ko yung mga hidden areas doon. Tapos nung after niya na matur, sabi niya lang, okay, enjoy na. Parang yun lang talaga yung purpose niya. Gusto niya lang i-tour ako kasi marami daw foreigners na hindi nakakaalam sa area na yun. Di ba? Ang bait ng gesture na parang i-tour ka niya, ganun. Basta pag kinakausap kayo, maging friendly lang din kayo, smile kayo. Minsan hindi ko na naiintindihan, sa totoo lang. If I may be honest, may mga times na hindi ko naiintindihan kasi yung English nila may accent ng slight, no? Minsan may mga sinasabi silang words, parang yeah, right. Pero sa totoo lang, hindi ko nagigets kung anong sinasabi nila. Tapos later on, magka-catch up na lang yung utak ko. Parang fake it till you make it. Kahit hindi ko naintindihan, smile lang ako. Tapos marirealize, ito pala yung meaning niya. The more na may mga words siyang sinasabi, the more ko na-realize, okay. Yung una hindi ko magigets muna yung sinasabi niya, tapos maglo-loading na lang sa mind ko. So, ayun, mababait naman sila actually. May mga konti lang dito. Ingat-ingat lang kayo kasi may mga naglalakad ako dito. Tapos may mga iba na kakausapin kayo, tatawagin kayo kunyari. Tapos, ako kasi nararamdaman ko kung medyo sketchy ba or genuine yung tao. Minsan may mga tatawag sa inyo, tapos ingat lang kasi parang feeling ko may mga i-offer sila sa iyo or I don't know. Be careful lang kung sino yung kakausapin niya rin. No? Face card na naman to si kuya. Itong naka-green. Ayan. Tumitingin siya sa camera ko. Nako-curious siguro siya. Nag-smile siya. Nag-smile si kuya na naka-green. Nako-curious siguro siya sa kung anong ginagawa ko sa life. Kinakausap ko yung sarili ko. Tumitingin siya sa camera. Kasi may girlfriend siya. Pero nag-smile siya ng nagkatingin ng kami. Okay guys, we're back na sa ating hostel AQ Mini Suites. Kasi mag-alas 11 na rin ng gabi. So pahinga na tayo. Yun guys, nakarating tayo sa hostel ko. Alas 11 na pero dahil pa rin gising. Siyempre yung mga tao. Ayun pala, Pilipino yun guys. Ang pangalan niya is Ari. Parang yung nakilala ko sa Hong Kong, di ba Ari? Ay, sa Japan at taga China. Yan. Pinoy yan si kuya. Siya yung kinukwento ko na nakilala ko kaninang umaga. Pilipino siya pero sa Hong Kong siya na pinanganak. So Englishero. Ay, hindi pala. Sa Hong Kong yata siya nakatira. Pero tumira yata siya sa Philippines. Ganun, ng ilang years. Nalimutan ko yung story ng life niya. Okay guys, so yun lang. Back na here sa aking longga. Sa aking malit na room. Maraming salamat. Magkakatabi kasi kami dito. Baka naririnig ako. So maraming salamat sa pagsama sa akin, sa aking rest day, free day dito sa Kazakhstan. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!